Mga ka-driver, sa nakarang content natin, pinag-usapan natin kung paano gamitin ang advanced observation sa pagmamaneho. Pero may kasunod na mahalagang tanong. Kapag may napansin ka ng kakaiba sa kalsada, paano mo malalaman kung maaari itong maging panganib? Ang tawag dito ay anticipation. Hindi ibig sabihin na manghuhula tayo. Ang ibig sabihin nito, gumagamit tayo ng mga nakikitang senyales para paghandaan ang posibleng pagkakamali ng ibang road users. Dahil sa kalsada, hindi sapat na tama lang ang ginagawa natin. Kailangan handa rin tayo sa posibilidad na may ibang taong magkamali. Narito ang top 5 na paraan para ma-anticipate ang posibleng pagkakamali ng ibang road users. Number 1. Masisira agad ang transmission kapag naka-D habang nakahinto sa traffic light. Maraming driver ang naniniwalang kailangan ilipat agad sa neutral ang kambyo sa bawat paghinto dahil kapag nakadrive at nakatapak sa preno, mabilis daw masisira ang transmission. Pero sa ordinaryong maikling paghinto, gaya ng ilang segundo sa traffic o stoplight, normal lamang na manatili sa drive habang nakatapak ng maayos sa brake pedal. Idinisenyo ang automatic transmission para magawa ito. Hindi ibig sabihin na kailangan mong magpalit sa neutral sa bawat atras-abante ng traffic. Ang sobrang dalas na paglilipat mula drive papuntang neutral at pabalik sa drive ay hindi rin kinakailangan. Pero kapag matagal ang hintayan, maaaring piliing ilagay sa neutral at gamitin ang parking brake para hindi ka nakababad sa brake pedal. Nakadepende rin ito sa sitwasyon at sa rekomendasyon ng manufacturer. Ang mahalaga, huwag bitawan ang preno habang nakadrive at huwag umasa lamang sa paggapang ng sasakyan. Hindi automatikong nakakasira ang D+ foot brake sa maikling paghinto. Number 2. Mas matipid sa gasolina kapag naka-neutral habang umaandar pababa. May ilan pa ring naglalagay sa neutral kapag downhill dahil iniisip nilang mas malayang gugulong ang sasakyan at makakatipid sa gasolina. Pero delikado ang ganitong gawain. Kapag naka-neutral, nawawala o nababawasan ang tulong ng engine braking. Mas umaasa ka sa foot brake, kaya maaari itong uminit ng sobra lalo na sa mahaba at matarik na pababa. Sa modernong sasakyan, hindi ring garantiyan mas matipid ang neutral coasting. Kapag nasa tamang gear at binitawan ang accelerator, maaaring bawasan o pansamantalang ihinto ng engine management system ang fuel delivery habang umiikot ang makina dahil sa galaw ng sasakyan. Samantalang kapag naka-neutral, kailangan pa rin gumamit ng gasolina ang makina para manatiling naka-idle. Kaya kapag pababa, manatili sa tamang driving gear. Kapag matarik, maaaring gamitin ang L21B o manual mode. Depende sa transmission ng sasakyan. Hindi dekorasyon ang mga mode na iyon. Ginagamit ang mga ito para makontrol ang bilis at mabawasan ang sobrang paggamit ng preno. Number 3. Sapat na ang park at hindi na kailangan ng parking brake. Kapag inilagay natin sa park ang automatic transmission, may piyesang tinatawag na parking pole na humahawak sa transmission para hindi gumulong ang sasakyan. Dahil dito, iniisip ng iba na hindi na kailangan ng parking brake. Maaaring hindi agad gumulong ang sasakyan, pero hindi magandang gawing parking pole lamang ang sumasalo sa bigat ng sasakyan, lalo na kapag nakaparada sa incline o downhill. Kapag bumigat ang pressure sa park mechanism, maaaring maramdaman mong mahirap alisin mula sa park ang shifter at may malakas na tunog o pagkalagitik kapag inililipat. Mas maayos na paraan. Habang nakatapak sa foot brake, gamitin muna ang parking brake. Tiyaking hawak na nito ang sasakyan, saka ilagay sa park. Sa pag-alis naman, apakan ang brake pedal. Ilipat sa tamang gear. Saka maingat na pakawalan ang parking brake kapag handa ng umandar. Ang park ay bahagi ng seguridad, pero hindi ito kapalit ng maayos na paggamit ng parking brake. Number 4. Pwedeng ilipat agad mula drive papuntang reverse kahit bahagya pang umaandar. Minsan, kapag nagmamadali sa parking, hindi pa tuluyang humihinto ang sasakyan, pero inililipat na agad mula reverse papuntang drive o mula drive papuntang reverse. Dahil gumagana naman, iniisip ng iba na wala itong masamang epekto. Pero sa ganitong gawain, transmission ang pinipilit nating sumalungat sa direksyon ng gumagalaw na sasakyan. Sa halip na preno ang magpahinto, ang mga internal component ng transmission ang maaring makatanggap ng biglaang stress. Kaya bago lumipat mula drive papuntang reverse o mula reverse papuntang drive, siguraduhing nakahinto ng tuluyan ang sasakyan at nakatapak sa brake pedal. Pareho rin kapag ilalagay sa park. Huwag ilagay sa park habang gumagalaw pa ang sasakyan.
Ilang segundo lamang ang paghihintay para sa full stop, pero maaari itong makatulong para maiwasan ang malaking gastos sa transmission. Number 5. Lifetime ang automatic transmission. Fluid kaya hindi na kailangang palitan. Kapag sinabing lifetime fluid, iniisip ng ilan na habang buhay na ng sasakyan at hindi na kailangang inspeksyonin o palitan. Pero ang transmission fluid ay dumadaan sa init, pressure, friction, at contamination habang ginagamit ang sasakyan. Nagkakaiba ang tamang maintenance interval depende sa klase ng transmission, traditional automatic, CVT, dual clutch, at depende rin sa paggamit. Kung madalas sa traffic, matagal ang biyahe, mabigat ang karga, umaakyat sa matatarik na lugar o ginagamit sa pamamasada, mas mabigat ang kondisyon kumpara sa ordinaryong paggamit. Kaya huwag manghula at huwag basta gumamit ng anumang fluid na pareho lang ang kulay. Sundin ang eksaktong specification at maintenance recommendation na nasa owner's manual. Kapag may pag-jerk, delay sa pagpasok ng gear, kakaibang tunog, amoy sunog, o tagas ng fluid, ipasuri agad sa kwalipikadong mekaniko. Hindi lahat ng automatic transmission fluid ay pare-pareho. Ang maling fluid ay maaaring magdulot ng problema.